Dipakulaw, Police in Action. At ngayon sumasahing papawid na naman muli ang isa na namang edisyon ng Dipakulaw, Police in Action. Dito pa rin sa Pinoy Rapido Teleradyo Diaryo ng Bayan. At ngayon mga kaibigan, sa pamamagitan ng napakahusay na Chief of Police, Police Major Emilio D. Sison, sa katauhan naman ng Officer in Charge, Police Captain Renemar T. Montes. Atin po ngayong makakasama ang guro ng paratuntunan ng Dipakulaw Police in Action, sa katauhan naman ni Police Executive Master Sergeant Daisy G. Busaing, ang Admin PNCO. Ma'am, mapagpalang araw. Kumusta na kayo? Good morning, sir. Sir Romel, magandang umaga po sa inyo. Kami naman po ay nasa mabuting kalagayan, sir. Okay, kumusta naman ma'am ang Dipakulaw MPS? Sir, ang Dipakulaw MPS po sa ilalim ng pamamahala ng aming officer in charge, si Police Captain Rene Marty Montes, at sa paggabay po ng aming napakasipag at napakabait na Provincial Director, Police Colonel Robert Pitate, ay nasa mabuti po kaming kalagayan at patuloy na gumagampan sa aming mga nakaatang na tungkulin sa pagbabantay sa katahimikan at kapayapaan po ng aming bayan. Okay, ma'am. Kumusta naman ma'am ang nagdaang bagyo at naging partisipasyon sa activities ng Dipakulaw MPS? Yes, sir. Yung bagyong Owan, talaga pong napakadami pong nasira din po dito sa aming bayan dahil sa storm surge po, kaya halos lahat po ay sa may tabing dagat po. Ang inyong kapulisan sa pakikipag-ugnayan po sa aming LGU Dipakulaw, sa pamamahalaw din po ng masipag po naming Municipal Mayor, si Mayor Danilo A. Tolentino. Kami po ay nagsagawa ng road clearing. Kami din po ay nag-provide po ng mga security sa mga nagbibigay po ng mga relief operation. At syempre po, kahit bumabagyo or tapos na po yung bagyo, patuloy pa din po yung ginagawa naming patrolling para po mabantayan pa rin po yung katahimikan naman ng ating bayan. Okay, sadya ba ma'am malakas ang naging epekto at pagkasira ng Dipakulaw sa nagdaang bagyong Uwan? Opo, sir, halimbawa nga po yung sa may Ampir, yung kalsada po doon, yung ano po doon, talaga pong hindi po siya madaanan at dahil masipag po yung mga DPWH na yung kila Sir Yam po, Yes, ma'am. nagkaroon po ng road clearing kaagad. Tapos nung may nadaanan po na isang area lang, pinabantayan po ito ng aming Provincial Director sa mga kapulisan para hindi po po yung kalsada, hindi po magka-traffic, ganon. Kaya pinabantayan po ng aming Provincial Director sa kapulisan po ng Dipakulaw yung area po natin. Kaya yun po, medyo maganda yung daloy po ng ating yung sa transaksyon. Traffic, Opo, yung traffic po. situation. Okay ma'am, talaga bang may mga naanod na bahay, na wash out ba talaga? Maraming bahay ang na wash out dito sa Dipakulaw. Opo, sir, meron pong mga report na ganun at nakita din po natin sa mga larawan, sir. Talagang marami po. Pero salamat nga, sir, dahil napakaraming mabubuting puso na tumutulong sa ating mga kababayan. Kaya yung mga kababayan natin, nabigyan po sila kaagad ng tulong po. Okay ma'am, ano naman ma'am mga pinagkakaabalahan ngayon ng Dipakulaw MPS matapos ang mga nangyari? Ngayon, sir, pinaghahandaan po namin yung piyesta po namin, 75th founding anniversary at ika-3rd Dipak Dayaw po. Mamayang gabi po sa katunayan ay binibining Dipakulaw po. Kaya yung mga nagtalaga po kami ng mga tao na magbabantay. Ayan. Mula po nung nag-start yung mga activities po in regards po sa piyesta namin, naglagay na po kami ng mga tao para magbantay po sa katahimikan. Halimbawa po yung nagkaroon po ng laro, yung sa basketball. Ayan. Every night po talagang nagre-render po kami ng security para maiwasan po yung gulo, yung mga nakawan, ganun po. Saan dinadaos ma'am yung mga paggayak dito sa kapistahan ng Dipakulaw?
Yung sa piyesta po namin at yung sa basketball po doon ginanap sa sports complex, Dipakulaw Sports Complex. Yung sa may Sala Karsada po, ayan, nag-provide din po kami ng security doon. Nagkaroon po sila ng 3 stage at kada stage po may 2 pulis po kaming nagbabantay. At ang pulis din po ninyo sa piyesta, nakikilahok din po kami sa parada po. Okay, yung binibining Dipakulaw, ma'am, ay umuulan ngayon. Meron bang asa, hindi ba sila mababasa sa kanilang pagdadaos mamaya? Ay, hindi sir, kasi napakaganda po ng aming Dipakulaw Sports Complex. Wow! Napakaganda po noon, yun po ay napakaganda po doon sa may matatagpuan po ito sa North Poblacion. Okay, makita natin yan sa Opo, larawan mamaya. sa ma'am. Okay, ma'am, bukod sa pagagayak nyo sa ating nalalapit na piyesta, ay kumusta naman ang operation ninyo sa inyong paghuhuli ng mga pasaway, illegal o whatever? Opo sir. Ang kapulisan po ng Dipakulaw ay patuloy po sa pagbo-monitor sir sa mga wanted person. Kung mayroon po dito sa area namin, ganun din po sa mga illegal na transaction ng illegal na droga. Patuloy po sir yung pag-gather po namin ng information. Siyempre sa pangunguna po ng mga nakatalagang tao para doon sir. At ang amin pong police community relation din dito sa Dipakulaw sir ay napaka sipag din sir kasi napakaganda ng ugnayan namin sa mga barangay official, sa mamamayan sir. Maganda po yung ugnayan namin sir. Kaya maganda sir. Kaya kumbaga yung mamamayan ay napaka-support sa mga programa ng kapulisan. Okay, ma'am, sa kabila daw ng nangyayaring kalamidad ay meron bang mga naging pasaway na nahuli patungkol sa pagkapasaway, sa illegal droga o baril o kung anumang mga kaso na inyong inaksyonan? Sir, nung bagyo, wala naman pong naging pasaway sa mamamayan ng Dipakulaw sir kasi alam ko talaga sir na yung mga barangay official po namin sir napaka po nila sa pag-i-implement. Halimbawa sir, pag may bagyo, di ba, meron tayong gun ba yung liquor ban. Yes, ma'am. Talaga pong ipinagbabawal ng barangay po yan kasi yung mga barangay official po talaga natin napaka galing po nilang mag-implement dun sa barangay po nila. Kaya ang alam po talaga sir, walang pasaway nung panahon na iyon. O kumusta naman? May mga nahuli naman ba, ma'am, ngayon sa mga panahon na ito na mga dapat hulihin? Sir, sa ngayon, sa pagkaalam ko po, meron pong sa warrant of arrest pero ang tawag sir yung inaano pa po nila sir, inaayos pinaplano pa. pa lang po nila sir. Opo. Pinaplano. Meron po silang pinaplano na accomplishment sir. Pero Sa droga, drug free, parang gano'n. opo, drug cleared naman po kami sir, pero kahit drug cleared naman po kami ay hindi naman po nagpapakampante ang inyong pulis. Patuloy po sir sa pagmamonitor kasi baka meron at meron lang mga gumagamit. Okay, sa illegal logging, wala naman, ma'am, ano? Sa illegal logging sir, ano naman sir kami dito, yung mga barangay officials pa din po talaga natin kapag may mga dumadaan sa mga barangay nila. Ang alam ko po talagang ini-inform naman po nila ang aming officer in charge po. Oo, okay, ma'am. Marami na tayo napag-usapan, no? Pero parang bitin, ano? Pero okay lang, marami pa naman tayong araw na pwedeng balikan at harinawa, ikaw pa rin at o sila chief. Okay, ma'am, baka meron akong hindi na itanong na mahalaga namang malaman, nakatutok sa atin ng mga tiga Dipakulaw sa iba't ibang panig ng bansa na nasa Nueva Ecija, nasa ibang lalawigan, nasa ibang lugar ay baka may hindi ako natanong, ma'am, na dapat nilang malaman. Nasa iyo, ma'am, ngayon ang pagkakataon. Ayun sir, sa amin lang po, sa mga kababayan lang po namin sir, kumbaga panawagan po na yung po patuloy niyo po na suportahan yung mga programa po ng kapulisan ninyo para patuloy po nating mabantayan yung katahimikan at kapayapaan ng ating bayan. Kung may mga impormasyon po kayo sa mga wanted person, mga ganun po, ay wag i-message nyo po kami sa hotline number po namin at makakaasa naman po kayo na yung mga information na ibibigay nyo po sa amin ay confidential po yun.
Kaya huwag po kayong matakot na magbigay ng mga impormasyon para isumbong po sa amin yung mga hindi po magandang nangyayari sa ating bayan. Baga po pag may mga alam kayong mga naggumagamit ng illegal drugs, mga nagbebenta, para hindi po masira pa yung mga kabataan, masira yung kinabukasan ng mga kabataan, tulungan nyo po kami. Ang sabi nga po natin lagi, crime responsibility is everybody's concern. Kaya magtulungan po tayo para po sa maganda nating bayan, para sa bagong Pilipinas. Okay, maraming salamat ma'am. Inyong napakinggan ang napakausay naman nating guro ng palatungtunang Dipaculo Police in Action sa araw na ito. Ang ating pinagmamalaking kaibigan, Police Executive Master Sergeant Daisy G. Busaing, ang Admin PNCO. Salamat ma'am, mabuhay ka ma'am. Thank you, sir. Salamat ma'am.